Okay, ngayon, tanong nga po natin, dapat na bang i-invoke ni PBBM ang Mutual Defense Treaty? Well, palagay ko po, dapat na nga po niyang i-invoke ang Mutual Defense Treaty. Dahil po sa nangyaring ito. Yan, invoke niya, Mutual Defense Treaty. Hindi naman po nangangahulugan, giyera yan eh. Wala namang nakalagay dun sa provisions na pag in-invoke ng isang panig ng kagaya ng Pilipinas, in-invoke natin, automatic, giyera. Hindi. Bagkus, ang pwersang Amerikano ay magkakaroon na po ng legitimate na dahilan, legitimate reason para pumosisyon, para makasama natin sila sa mga pagpapatrolya. Kumbaga, binibigyan natin sila ng full access dyan po sa ating exclusive economic zone. Na walang iba kung hindi po ang pagdepensa sa Pilipinas. Hindi po tayo mag-uupensa kasi kahit po meron tayong mutual defense treaty with the United States, nangingibabaw ang ating saligang batas that we denounce war as a means of national policy. Hindi po tayo mag-uumpisa ng gulo. So yan na po yung pinaka-drastic na magagawa dito ng mga kaalyado ng ating bansa. At dahil meron tayong maliwanag na treaty with the US at maliwanag ang armed attack, hindi naman kailangan ng presidente act of war against China, declaration of war against China. Hindi naman niya kailangang magganon eh. Sa akin when it comes to necessity, dahil mauulit at mauulit ito. Because ang ginagawa nila ngayon, ito as a leverage to the president na lumuhod kayo sa amin, magpaalam kayo sa amin, at ano ang magiging katumbas nito? Well, ang katumbas po nito ay pagsuko ng Pilipinas, pagkilala sa kapangyarihan ng China. Hindi man po natin ito mararamdaman sa ngayon. Magiging light ang trato nila sa atin dyan. But sometime in the future, gagamitin po nila itong panglaban sa atin. Na ang Pilipinas ay kinilala noon pa matagal na, 10 taon na. O, di ba? Baka si Sara Duterte na presidente noon. O kaya si Bongo na. O kaya si Amy Marcos kung nabubuhay pa. Sabihin nila, kinilala na ng Pilipinas. Kaya nga sila nagpapaalam. O. Di ba? Hindi po natin pwedeng sundin ang anumang gusto nilang magpaalam diyan. Yung asking permission, hindi ho po pwede. Pero kung ang pag-uusapan po natin in a black and white is coordination with other claimants or co-claimants, po pwede po yun. It's just a coordination. Di ba? Po pwede yun. Kasi pag coordination, wala kayong isinusuko eh. Kumbaga, yun yung kung saan pwede kayong mag-meet, halfway kayong lahat. Kahit na sabihin natin si Vietnamese, walang pakialam sa resupply mission natin. Si Malaysia, si Indonesia, si Brunei, walang pakialam sa resupply mission natin. Si Taiwan, walang pakialam sa resupply mission natin doon. Pero alam po nilang lahat at nagkakaisa doon. Okay po yun. Pero iba ho ang tono ng China eh. Ang tono ng China ay kinakailangan magpapaalam. 'Di ba? We entered without permission, ang sabi nila. Oh. Ayan oh. What I can tell you is that on June 17, one supply vessel and 2 speedboats of the Philippines without permission from the Chinese government intruded. So, bakit tayo kailangang humingi ng permiso sa kanila? Yun lang po yung nakikita ko rito na magandang gawin ng Pangulo natin. I-avail ang Mutual Defense Treaty. At yan po natin masusubok talaga. Kung talagang totoo ba, seryoso ba talaga ang China sa kanilang sinasabi na ang China ang Amerika na talagang sila ay nakahandang ipagtanggol with ironclad because this is an attack. Doon po sa update ng Mutual Defense Treaty natin ng 2023 ay sinasabi roon any attack
from anywhere in the South China Sea can be aground. 'Di ba? Oh. So alin po doon? Tama ang sinasabi ng Amerika na ipagtatanggol nila tayo with ironclad commitment o tama si Harry Roque? Alright. Pag-usapan po, iwan muna natin to.